Kamusta mga pre, isang kapanabik na kwento na naman ang ating tatalakayin ngayon, puno ng aksyon, emosyon, at siguradong aabangan mo hanggang dulo, kaya huwag na nating patag-alin pa, simulan na natin. Ang kwento ng mga pirata ay nagsisimula sa isang marahas na pag-atake sa isang cruise ship ng malupit na pirata na si Alvida. Kasama sa kanyang mga tauhan na si Kobe, isang mahiyain na bata na nangangarap maging isang marine ngunit natatakot tumakas mula sa kamay ni Alvida. Isang araw, natagpuan ni Kobe ang isang bariles na lumulutang sa dagat. Sa kanyang pagkabigla, lumabas mula sa bariles ang isang batang nagngangalang Monkey D. Luffy. Mabilis na ipinakita ni Luffy ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng madaling pagtalo sa tauhan ni Alvida. Inamin niya na siya ay may kapangyarihan mula sa gum-gum fruit na nagpalit ng kanyang katawan sa goma. Na-inspire siya sa tapang ni Luffy, sa wakas ay ipinagtapat ni Kobe ang kanyang pangarap na maging isang marine. Matapos talunin ni Luffy si Alvida at palayain si Kobe mula sa kontrol nito, naglayag sila gamit ang isang maliit na bangka. Sa kanilang paglalakbay, ibinunyag ni Luffy ang kanyang pangarap, ang maging hari ng mga pirata, at binanggit ang kanyang plano na kuhanin at i-recruit si Roronoa Zoro, isang kilalang pirate hunter, upang sumali sa kanyang crew. Pagdating nila sa isang isla kung saan matatagpuan ang isang malaking base ng marine, natagpuan ni na Luffy at Kobe si Zoro na nakatali sa isang poste sa gitna ng bakuran. Kahit na nakagapos, kilala si Zoro bilang isang mabangis na mandirigma. Agad na inalok ni Luffy si Zoro na sumali sa kanyang crew, ngunit tumanggi si Zoro. Sa bayan, nakilala nila ang isang batang babae na nagngangalang Rika, na nagsabi sa kanila kung paano dinala ni Helm Epo, ang mayabang na anak ni Captain Morgan ang kanyang alagang lobo sa bar at tinakot ang mga tao. Pinabagsak ni Zoro ang lobo upang protektahan ang lahat, ngunit gumanti si Helm Epo sa pamamagitan ng pagpapatali kay Zoro sa poste. Nangako si Helm Epo kay Zoro na kung makakayanan niya ang 30 araw ng walang pagkain o tubig, ay palalampasin niya si Rika at ang kanyang ina. Gayunpaman, kalaunan ay ibinunyag ni Helm Epo ang kanyang plano na ipapatay si Zoro kinabukasan, na di sinunod ang kanyang pangako. Nagngingit-ngit sa galit si Luffy sa kawalang katarungan, kaya't binugbog niya si Helm Epo, na agad na tumakbo upang magsumbong sa kanyang ama. Determinado si Luffy na iligtas si Zoro, kaya't pumasok siya sa base ng marine upang kunin ang 3 espada ni Zoro habang si Kobe ay sinusubukang kalagan ito at ipaliwanag ang sitwasyon. Si Captain Morgan, isang malupit na pinuno na namumuno sa isla gamit ang kamay na bakal, ay nagutos ng pagpatay kay Luffy at Zoro. Habang nagpapaputok ang mga marine, ginamit ni Luffy ang kanyang katawan na goma upang protektahan sila mula sa mga bala. Matapos maibalik ang kanyang mga espada, tinanggap na ni Zoro ang alok ni Luffy at pumayag na sumama sa kanyang crew. Magkasamang hinarap nila si Captain Morgan, at pagkatapos ng isang matinding labanan, napabagsak ni Luffy si Morgan. Tinangka ni Helm Epo na gawing bihag si Kobe, ngunit mabilis siyang pinabagsak ni Luffy, habang tinalo naman ni Zoro si Morgan bago pa ito makapagpahayag ng panibagong panganib. Pagkatapos ng labanan, nagsalo-salo sina Luffy, Zoro, at Kobe ng pagkain kasama sina Rika at ang kanyang ina sa isang lokal na kainan. Gayunpaman, dahil ngayon ay itinuturing na silang mga pirata, pinakiusapan sila ng mga marine na umalis sa isla. Pinili naman ni Kobe na manatili at sundan ang kanyang pangarap na maging isang marine. Habang naghahanda sina Luffy at Zoro na umalis, nag-isip si Luffy ng plano upang protektahan ang pangarap ni Kobe na maging isang marine. Upang kumbinsihin ang mga marine na walang kaugnayan si Kobe sa kanila, kunwari binugbog ni Luffy si Kobe hanggang halos mawala ng malay. Bagamat masakit sa kanya ang gawin nito, naintindihan naman ni Kobe ang layunin nito. Pagkatapos, opisyal nang humiling si Kobe na sumali sa mga marine at kaagad tinanggap siya. Habang naglalayag sina Luffy at Zoro palayo, nagbigay pugay ang mga marine, kabilang si Kobe, bilang pasasalamat sa kanilang pagliligtas sa bayan. Sa isang eksena sa nakaraan, makikita ang 7 taong gulang na si Luffy sa isang bar na puno ng mga tauhan ng piratang si Red-Haired Shanks. Paulit-ulit na nakiusap si Luffy kay Shanks na isama siya sa paglalakbay sa dagat, ngunit tinanggihan ito ng kapitan ng pirata, sinasabing napakabata pa niya. Naputol ang kanilang usapan nang dumating ang isang bandido na nagngangalang Higuma na nagdemand ng mga bariles ng alak. Inalok siya ni Shanks ng huling bote, ngunit binasag ito ni Higuma at ininsulto si Shanks dahil sa hindi paglaban. Umalis si Higuma, at sa halip na magalit, pinagtawanan lang ito ng mga pirata, ngunit nagalit si Luffy dahil hindi ito maintindihan kung bakit hindi lumaban si Shanks.
Sa galit at pagkadismaya, hindi sinasadyang kinain ni Luffy ang isang kakaibang prutas na kulay ube na nakalagay sa bar. Nang mapansin ni Shanks, nagpanik ito, ngunit huli na ang lahat, nakain na ni Luffy ang gumaw gum fruit, isang devil fruit na nagpalit sa kanyang katawan upang maging goma, ngunit isinumpa siyang hindi na muling makakalangoy. Kalaunan, muling nakasalubong ni Luffy si Higuma at ang kanyang mga tauhan. Sa pagkakataong ito, kinidnap nila si Luffy at dinala sa dagat. Itinapon ni Higuma si Luffy sa tubig, alam niyang hindi ito marunong lumangoy, habang pinagtatawanan ni Higuma ang paghihirap ni Luffy, lumitaw mula sa kailaliman ng isang siking at nilamon si Higuma, pagkatapos, nilingon ng halimaw si Luffy at handa na siyang salakayin, ngunit bago ito mangyari, dumating si Shanks at sinagip si Luffy, sa isang tingin lamang, napalayo ni Shanks ang siking, ngunit kapalit nito ang kanyang kaliwang braso. Habang umiiyak si Luffy at mahigpit na kumakapit kay Shanks, ngumiti lang si Shanks at sinabing ayos lang basta't ligtas si Luffy. Bago pa man umalis si Shanks sa nayon, ipinahayag ni Luffy ang kanyang pangarap na maging isang pirata, bumuo ng crew na mas malakas pa kaysa kay Shanks at maging hari ng mga pirata. Naantig si Shanks sa determinasyon ni Luffy, kaya't iniwan niya kay Luffy ang kanyang minamahal na sombrero, na may pangakong ibabalik ito kapag naging isang dakilang pirata na siya. Balik sa kasalukuyan, pinatalsik ni Luffy ang sarili sa ere gamit ang kanyang goma upang hulihin ang isang ibon, ngunit sa halip, nahuli siya ng ibon, naiwang mag-isa si Zoro sa bangka at pilit na humahabol sa pamamagitan ng sagwan. Sa kanyang paglalakbay, nasagip niya ang tatlong castaway na dating tauhan ni Buggy the Clown. Lumipad ang ibon na may daladalang si Luffy hanggang sa mapadpad ito sa isang bayan, kung saan ito ay binaril at bumagsak. Nahulog si Luffy sa harapan ni Nami, isang tusong magnanakaw na tinutugis ng tauhan ni Buggy matapos nakawin ang mapa ng Grand Line. Sinamantala ni Nami ang pagkakataon at nilito ang mga tauhan ni Buggy sa pagsasabing si Luffy ang kanyang boss amo, dahilan upang makatakas siya. Matapos talunin ni Luffy ang mga tauhan ni Buggy, iminungkahi ni Nami na magtulungan sila. Nang malaman ni Luffy na isa siyang navigator, inalok niya si Nami na sumali sa kanyang crew, ngunit matindi pala ang galit ni Nami sa mga pirata kaya tumanggi siya. Niloko ni Nami si Luffy upang magpatali ito at dalhin kay Buggy, kunwari sumasali siya sa grupo ng clown na pirata, bilang pagsubok sa kanyang katapatan, inutusan ni Buggy si Nami na patayin si Luffy, ngunit hindi nagawa ni Nami na gawin ito, nang magtangkang salakayin siya ng tauhan ni Buggy, dumating si Zoro sa tamang oras upang iligtas ang kanyang kapitan. Nakilala agad ni Buggy si Zoro bilang kilalang pirate hunter at agad siyang hinarap. Sa unang tingin, tila natalo ni Zoro si Buggy sa pamamagitan ng paghiwa-hiwalay sa kanyang katawan, ngunit sa pagkagulat ng lahat, buhay pa rin si Buggy. Ibinunyag niya na nakain niya ang chop-chop fruit na nagbigay sa kanya ng kakayahang paghiwalayin ang kanyang katawan at maging immune sa pagkaputol. Bagamat sugatan, nagawa pa rin ni Zoro na buhatin ang hawla kung saan nakakulong si Luffy at tumakas kasama si Nami. Sa kanilang pagtakas, nakatagpo nila ang isang maliit na aso na nagngangalang Chow Chow na nagbabantay sa tindahan ng kanyang yumaong amo ng buong katapatan. Alam man niyang wala na ang kanyang amo, nanatili si Chow Chow upang protektahan ang tindahan. Ngunit dumating si Moji, ang beast tamer ng grupo ni Buggy, kasama ang kanyang higanteng leon na si Richie. Madaling natalo ng leon ang maliit na aso at sa gitna ng kaguluhan, hindi sinasadyang nabuksan ni Richie ang hawla ni Luffy, na nagpadapo sa kanya sa ere. Sa kabila ng matapang na pagtatanggol ni Chow Chow, wala siyang laban sa mabangis na leon. Sa huli, sinunog ni Moji ang tindahan, na siyang pinakamamahal ni Chow Chow. Nakita ni Luffy ang pagkasira ng tindahan at ang labis na sakit na naramdaman ni Chow Chow. Sa tindi ng galit ni Luffy, nag-alab ito at nagbigay ng matinding suntok kay Moji na agad niyang pinabagsak. Naantig si Nami sa kabutihan ni Luffy kay Chow Chow, kaya't pumayag siyang pansamantalang makipagtulungan kay Luffy, dala na rin ang kanyang galit sa grupo ni Buggy. Habang lumalala ang kaguluhan, nagalit ang alkalde ng bayan dahil sa pananakot ni Buggy, tumakbo siya upang harapin ang pirata, ngunit pinigilan siya ni Luffy, hinimatay ito upang maiwasan ang tiyak na pagkamatay. Samantala, si Zoro, na sugatan pa rin, ay nakipaglaban kay Cab Aji, ang pangalawang in command ni Buggy, sa kabila ng kanyang mga sugat, nanaig ang husay ni Zoro at natalo niya si Cab Aji. Habang nakikipaglaban si Zoro, lihim na naghanap si Nami ng mapa ng Grand Line, samantala, hinarap naman ni Luffy si Buggy, na napagtanto na maaari niyang saktan si Luffy sa pamamagitan ng paghiwa sa katawan nitong goma. Lumala ang laban ng masira ni Buggy ang mahalagang sombrero ni Luffy, isang regalo mula kay Shanks, na lubos na nagpagalit kay Luffy. Sa gitna ng laban, isiniwalat ni Buggy na minsan silang naging apprentice pirates ni Shanks sa iisang barko. Ikinwento niya kung paano aksidenteng naipakain sa kanya ni Shanks ang isang devil fruit na balak niyang ibenta para sa malaking halaga, na sumira sa kanyang pangarap na makahanap ng kayamanang nasa ilalim ng dagat.
Habang nagpapatuloy ang labanan, matalino namang ninakaw ni Nami ang mga nahiwalay na bahagi ng katawan ni Buggy na nag-iwan sa kanya ng walang kalaban-laban. Sa isang makapangyarihang gum-gum bazooka, pinaulanan ni Luffy ng suntok si Buggy na nagpalipad sa kanya palayo, tinapos ang banta sa bayan. Bagamat nailigtas ni na Luffy at ng kanyang grupo ang bayan, napilitang umalis sila matapos magkamali ang mga residente sa pag-aakala na inatake ni Luffy ang alkalde. Gayunpaman, lihim na nagpasalamat ang alkalde sa kanila bago sila umalis.